Brad Paul sa iyang full capacity maningkamot siya og tubag niini. Ito mga kalibog na to, labi na sa ato ang mga larawan, labi na kang Mama Mary, ang pamutanan ng paborito bigay ninyo Brad Paul, si Mama Mary nga atakihon. Kana mo na ako ang pamutana una. Niya basi na pay mga pamutana sa sunod. Okay? So, dili na sila mga pamutana. So, ang imong pamutana nganong paborito man ang mahal na Birhen nga sentro sa pagpalatake sa laing tinuhan. Tubag, Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, miingon ng Ginoo, I will put an enmity between you and the woman and between yourself and herself. Ibutan ko nga magkaaway kamo, ikaw, referido sa bitin nga mong yawa, o ang babae, o ang imong kaliwat, o ang iya usab kaliwat. Sa ato pa dunay panag-away sa yawa o sa babae. Kinsa maning babae nga dunay kaliwat? Ang tubag, Galacia Kapitulo 3, versikulo 19, ang kaliwat mao kana si Kristo. Kinsa kining babae? Galacia 4:4, in due time God sent forth His Son and born of a woman. Kanang woman diha nanganak kana kang Kristo. So ang babaeng giisgutan nga dunay panagkaaway tali sa yawa o sa iyang kaliwat mao ang mahal nga Birhen nga Maria. Mao na nga ang kaliwat sa bitin, ang kaliwat sa yawa masuko gyud sa babae. Ngano nasuko man ang yawa sa mahal nga Birhen? Kay sa unang higayon napildi ang yawa, ang nakapildi niya ang babae. Si iba napildi sa yawa, pinaagi sa iyang pagdisobey sa kabubuton sa Ginoo. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 6. Apan sa ang mahal nga Birhen nga Maria, napildi niya ang yawa, pinaagi sa iyang pag-ingon, sumala sa Lucas 1:38, fiat mehe secundum verbum tuum. It will be done to me according to your word. Meaning, ang pag-obey sa mahal nga Birhen sa Ginoo mao ang nakapildi sa misyon sa yawa nga ang tao tudluan sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Subot ipasabot si Satanas unang napildi sa ato mahal nga inahan. Pinaagi sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang tungod sa nahimo sa mahal nga Birhen nga misugot siya nga mahimong inahan sa manluluwas o manunubos. O tungod ni anang ihimo sa mahal nga Birhen na posible ang kaluwasan sa kalibutan o napildi ang yawa. Mauna nga nasuko siya sa babae o masuko siya di lang sa mahal nga Birhen kundi sa tanang kaliwat sa babae. Masuko ang yawa. Sumala sa mahal nga Birhen sa Lucas 1:48 si Mary miingon, behold, from now on, all generations of all ages shall call me blessed. Nga ang tanang nga kaliwatan sa tanang katawhan motawag kanako nga bulahan. Kinsa kaliwat sa babae? Ang kaliwat sa babae mao kana ang tanang kaliwatan nga motawag kaniya nga bulahan. Ang kaliwat sa yawa dili motawag sa mahal nga Birhen nga bulahan. Ang motawag lang sa mahal nga Birhen nga bulahan kadto lang kaliwatan sa babae. Kinsa may nagtawag sa mahal nga Birhen nga bulahan? Walay lain
kundi ang mga Katoliko sa Santos na Rosario, moingon kita, maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo, bulahan ka sa tanang kababayan o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So kita mga Katoliko, sige kita tawag sa mahal na Birhen na bulahan, pinaagi sa Rosario. Ang yawa masuko sa Santos na Rosario. Mao nang si bisan kinsa maglagot og Rosario, klaro makaliwat ka na sa yawa. Mao ka na nga nganong ganahan atakihon sa laing tinuohan ng mahal na Birhen. Kay institusyon ka na nga sila kaliwat sa bitin nga mong yawa. Si bisan kinsa nga moatake sa mahal na Birhen na Maria, moatake sa debosyon sa mahal na Birhen nga ilhog siya bulahan, nahilira ka na sa makaliwa sa bitin. Apan kita mga Katoliko, makaliwat kita sa babae. Ang kaliwat sa babae, Lucas 1:48, mutawag sa mahal na Birhen na bulahan. Mo nang dili ta mohunong pagrosaryo, pag-recognize sa pagka-blessed ni Mama Mary. Kaya diha mailat usab kinsa ang kampon sa mayawa, si bisan kinsa nga masuko nga magrosaryo, kana sila nabilong sa kaliwa sa Dios. Mo nang tubag sa kabukanan aron maila kinsa ang kaliwa sa Dios. Surga. Sampai pemutan na. Sige bro. James, recognize. Oh, Josh. Ikaw Sir Josh, kay parang Okay, maayong hapon, Brother Paul. No, nalipay ko na po kay brother kay sa FB Radio. Sa FB Radio ko si kakita ninyo ni Father Darwin, ni Brother Talibong, ni Pakot, karon at least Andrea, kan. Ako ang pangunan na isa about purgatory. Ako mismo for 2 years atong pandemic nagtula ko silingan o na one-way ticket na ko. Upat ka pastor ato sa balay. The present worship me, pero pagsugod pa lang nila, gina na ako sila na ayaw pag-crossover sa mong doktrina kay maglalista. Gusto ka present worship, sige, sintro na to si Kristo, pero ayaw dyan pag-maglalista ako maglalista. Ang kanila ako is about sa purgatory, magsigil sa inyo, wala sa Biblia. So kung saan man ako pagdepensa, kung mangutanan na about purgatory, ang kanina itong mga kaisuunan niya, Protestante. Thank you. Kanang pangutana nga moingon sila asa sa Biblia ang atong tubag maone. 2 Korinto 11:13 mingon San Pablo nga wala kami labing gisulat kaninyo gawa sa inyong mabasa o masagot. So dili tanan iaging asa mabasa, kundi asa usab ang masabot. Meaning, doon na tayo basahon, kinahanglan po nga itong sabton. Naaba sa Bible, masabot ba o mabasa ba ang purgatory? Hebrew 1:13. Sa Latin na Bible, purgationem peccatorum paces. Kay kanang purgationem, kanang purgatorio, gitawag man na state of cleansing. Purification o paglinis. Nganong na may paglinis? Unsa may linisan? Ang tubag pa ulit. Sumala sa Ipadayag 21:27, walay bisan gamay nga lama nga naa ni ana ang tao nga siya mahalangit. So kung naa kay bisan gamay nga sala, even binyal sin, di ka mahalangit. Ang pangutana, naabay taong may sala gawas kang Kristo sa mahal ng Birhen. 3:3 sa Roma ang tanan nakasala. So kaya may bisan gamay na sala ng mahalangit. Ang pangutana, wa ay malangit.
Kaya namatay gamay nga sala. Unsa may mahitabo ni anang mga tao nga dunay gamay nga sala. Unang Korinto 3:15. Ang balang kasulatan ng Iskot nga dunay kalayo nga latasan sa tao nga aduna may kaluwasan. Unsa man ang kalayo ha? Di na impierno. Kaya impierno kalayo nga silutanan sa walay katapusan. Aba, adunay kalayo nga latasan sa tao nga aduna pa siya'y kaluwasan. Kana nga dapit o proseso gitawag as Simbahang Katoliko nga purgatorio. Gitawag middle state, dili langit, dili impierno, apan may kaluwasan pa ang tao. Unang Pedro Kapitulo 3, 18 hangtod sa 20. Sa espirituhanong kinabuhi ni Kristo, miadto siya sa bilangguan sa mga espiritu. Sa mga espiritu sa taong masupilon sa panahon ni Noe. Buti pa sabot, dugay na nangamatay. Pero wala itambok sa impierno, wala sa itambok iaadto sa langit, naa siya sa bilangguan sa espiritu. Giwalihan ni Kristo, meaning kadto nga lugar nga dili langit, dili impierno, naa pay kaluwasan. Ang tawag ana sa simbahan is purgatory. Purgationem peccatorum paces, Hebro 1:3, linisanan. Linisanan sa makala nga wala makabot sa hingpit na pagkamalaan. Linisan sila diha sa cleansing fire, kalayo na may kaluwasan pa. Ang purgatorio, lugar o proseso diin ang tao may kaluwasan pa. Kaya ang purpose lang sa purgatory is to purify. Ang word purgatory derived from two words: purge, to cleanse or to purify. Purgatorio derived from the word territorio, meaning process and place. Nga diha i-purify ang kalag nga dunay gamay nga sala. Di po pwede impierno. Naisala ha, apan dili pwede ma-impierno. Ano man, nakaman sa unang Juan 5, 17, nga dunay sala nga ikamatay. Mo na mortal sin. Doon na usab sala nga dili ikamatay. Sala nga dili takos itambok sa impierno ba? Nga madala pa o ampo. Mao na naatay pag-ampo sa mapatay. 2 Macabeos 12:41 hangtod sa 45, paghalad o pag-ampo sa mapatay. Kaya ang pag-ampo naa ni gahom nga makapalingkawas sa makalag sa purgatorio, kalayo nga may kaluwasan pa sila. Dili kalayo nga impierno na wa may kaluwasan. So meaning, ang Biblia nagtudlo o middle state kon purgatorio, linisanan nga lugar sa kalag sa mga wala makapot sa hingpit nga pagkabalaan nga dunay gamay nga sala nga dili takos itambok sa impierno. Ang purgatorio, doktrina na sa Simbahang Katoliko kay nagtuo ta na ang Ginoo justisya. Kung walay purgatorio, mahagbong nga ang Ginoo injustice. Nabuti pasabot na ang dako og sala o gamay ra og sala isahod na de exilot sa impierno. Maman na ang buhay purgatorio. Kaya klaro man ang 28 sa Pedro, may makasusa sa gamay na sala. Sa ato pa, kung naa kay gamay na sala, iponon ka dito na dakog sala. Justisya ba na? Dili. Kaya ang gobyerno na ay justice system. Mabitaw na ang judgment sa korte mo na gitawag prison mayor, prison correctional, reclusion temporal,
reclusion perpetua, life sentence, death sentence, ano na. Kaya ang hustisya nag-agad ang iyang silot sa ilang imong nahimo kasalaon. Dili pwede nga ang tao nga nangawat kay gutom o ang tao nga nanapaw maura og silot. Asa man sa Bible? Maura ba og silot na? Sa laing tinuohan, maura na. Di na justice. Kung sa may sa balang kasulatan, Panutihon Kapitulo 6, versikulo Panutihon Kapitulo 6, versikulo 30. Dili tamayon sa mga tao ang kawatan, kung mangawat siya pagkaon, kay gutuman siya, kung madakpan siya, kinahanglan magbayad siya 7 kapilo sa iyang ginawat. O sa daw? Kung ang tao mangawat kay digutom, kung masaktan siya, ang silot, pabaylon siya 7 kapilo sa iyang ginawat. For example, muagi ka dana plantation, nakita ka nga saging hinog, digutom ka, may kuha ka isa ka dawin, isa ka pag saging. Kung masaktan ka, ang imong silot, pabaydon ka o 7 times, kung tagpilan ng dawin sa saging ka 10 pesos, 7 pesos yung baydan na na. Salak na sa pagpangawat nga angkos sa imong pagpangawat tungod sa gutom. Ang salak po sa pagpanapaw matod sa ho o sa pagtingon. Job 31:9 o 12. Kung naibog ako sa asawa sa akong isig katao o sa tago ng atang sa gawa sa iyang balay, nan mahimo nga akong asawa magdulog og pagkaon sa lain lalaki o makigdulog kaniya, ngilad kaayo ang maong sala o angay silutan sa kamatayon, sama sa makalaglag na kalayo sa impierno nga muot-ot sa tanan na iya. Unsa daw? Kung ang imong bana muadto sa Panabo City, ikaw na asawa mabiling sa balay, o kung naay lalaki kayo pasakon sa inyong balay o makigdulog kanimo, so yung sumana pagpanapaw ka na kung mato sa Biblia, ngilad kaayo ang maong sala, makapaimpierno kini sa imong kalag. Sa laing tinuohan, ang nakasala o panapaw o nakasala kay nangawat, sige gutom, isa na kalugar ang ilang sinutanan. Impierno sila duha. Ang pangutana, asa may justisyana. Pananglitan na kapatay ka bro o 50 ka tao. Ako, nakasumbag ko o tao sa korte sa kalibutan na naitimbangan sa hustisya, pareho ang silot. Puro ba mo duha itingka ko sa bilibid prison? Ikaw ang bilibid kasi kwenta ka taon mo dibatay, ikaw diyan ka sa municipal jail. Kaya ang imong silot gamay naman, gamay naman imong sa protestante na walay doktrina sa purgatorio, ang imong sala o iya isaray padulungan bilibid kung may loba. Why justisya? Salmo 7, 11, 12, God is a perfect just judge. Unsa Ginoo? Siya ang matarong o perpekto nga maghukom. Dayon ang Dios nga perpekto nga maghukom, dili makahukom. Maayo pa si judge sa trial court kay kabalo pa hukom. Ang imong sa dako imong silot, ikaw gamay rapor. Nahagkong hinoon ng Ginoo
moral. Maayo pa ang tao nga judge. Nga siya man kaha ang just judge. So insulto na sa Ginoo kung walay purgatorio. Langit ang impierno, way purgatorio. Ang Ginoo na bangis kaayo Ginoo. Ginoo siya nga injustisya. Ang Ginoo sa Katoliko perfect just judge. Ang Ginoo sa laing tinuohan injustice o mandas. Dili kabalo mo hukom. Mauna ng atong Ginoo o ila managlahi. Managlahi ta Ginoo. Ayaw ina maura man ni Brad ang ila Ginoo ako Ginoo maura man ta Ginoo. No. Lahi sila Ginoo. Ang ilang Ginoo dili kabalo hukom. Ang atong Ginoo hingpit o mataro na maghuhukom. Mauna na ay kalayo nga may kaluwasan pa. Na ay kalayo nga wa may kaluwasan impierno. Na ay kalayo nga may kaluwasan pa mao na purgatorio. Mabasa bang pasabot? Mabasa pasabot. Dili kay basa ulit at ultra. Sabto na imong ibasa. Kung saan sur sa pagtulunan sa balaang kasulatan. So mao na sa tubag sa imong pagutana, I hope imong nasabtan ang boto pasabot sa titin at limbaan ng mundo. Surportan. Ayaw ko sa tanan. Kini pati sa pagpangulos. Ang pagkatalan ini, ganong mangulos ba mong mga Katoliko nga dili man dili pagtulunan sa Dios, dili man mabasa sa Biblia. Tungkol kay sa Galatia 3:13, gingon man, apan giluwas kita sa Dios sa tunglo sa balaod, pinagi sa paghimo sa iyang kabalingod nga tinunglo. Tungkol kanato kay sumala sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Bebasa. Tinuod ka na nga kaninadto ang cross ang tanan nga gibitay dinha tinunglo. Kay ang cross silutanan na sa mga kriminal. Ang tanan nga gisilutan diha kadtong mga tao sangkan. Isara ang gilansan sa cross nga waysa mao na si Kristo. Sa dihang si Kristo gilansan sa cross, nausap ang meaning sa cross. Kaniadto tinunglo. Apan sa dihang si Kristo gilansan na nakabaton o bagong kahulugan na cross. Unang Korinto 18. Alang sa mga nagakalaglag ang cross binuang. Apan alang kanato nga maginaluwas gahom kini sa Dios. Nganong gahom sa Dios kay diha sa cross gitubos ni Kristo ang kalibutan. Nakabaton kita kaluwasan pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa cross. Mao kana nga nahimo nga adunay bag-ong kahulugan ang cross. Nga ang cross dili na silutanan sa loob o mga tinunglo ng mga tao, kundi ang cross nahimo ng kahimanan sa dayong kaluwasan o panalangin sa katawhan. Palakpakan natin. Isaiah 53, versikulo 4, ngadto sa 5 mo kini ang atong mabasa. Apan giantos niya ang makasakitan nga kita untay amay mag-antos. O gipas-an ang ato mga alantoson. Nagtuo kita ng iyang pag-antos hilot kaniya sa Dios. Gani kisamaran siya tungod sa atong mga sala, napamos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang makastigo na mo'y nagluwas kanato o pinaagi sa iyang mga labur na naayo kita. Kung wala pa ang cross, hangtod karon walay katungsanan ang katawhan. Salamat
ng Ginoo gitubos kita niya dito sa cross. Kung mato ni San Pablo, Galacia Kapitulo 6, versikulo 15-17, bilang San Pablo, wala ako'y laing ipagsigarbo kaninyo gawa sa cross ni Kristo na akong gihimong timaan isipatik sa akong lawas. Mao na kita mga Katoliko, manguros kita. Why do we sign the cross on our body? There are two reasons. First, nag-sign of the cross ta because we express that we are belong to the religion of the crucified Savior. Nanguros kita kay atong gi-profess ang atong pagtuo sa pagpanubos ni Jesus. Nanguros kita kay atong gi-express ang atong pagtuo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, meaning ipadayag nato ang Holy Triune God nga diha sa cross na sentro ang misyon ni Kristo sa pagluwas o pagtubos nato. Mao nang alang kanato ang cross gahom sa Dios sa pagluwas, apan alang sa mga dili Katoliko ang cross binuang. Anong binuang? Binuang alang ni adto mga tao nga mga laglag. Apan kita gahom sa Dios ni adto mga tao nga binaluwas. Palakpakan natin. Mauna na manguros kita aron ipadayag nga kita kabahin sa tinuuhan sa kilansan na Jesucristo. Matag panguros nato, gisangyaw nato ang kamatayon sa Ginoo. Matag panguros nato, gisangyaw nato ang atong pagtuo Katoliko. Dili nato ikaulaw ang pagpanguros. Mo nang mukhaon mo sa Jollibee, ayaw mo pagpasumaki o pulog-pulog o sarap. Kaya dito silawang sa lamisa ang pinakalit ng panguros. O kikilatan ba? Dili, kinahanglan nga mapagarbukol kita sa atong pagtimaan sa krus ni Kristo dinhi sa ato nga lawas. Sumala sa Henesis, ang tao nawad ang kinabuhi gumikan sa kahoy. Apan migamit sa ang Ginoo kahoy aron kay pasiguli ang kinabuhi tuway katapusan. Ang Ginoo sa Old Testament nawala ang kinabuhi gumikan sa babae. Ipasiguli sa pagkinabuhi pinaagi po sa babae. Nawala ang kinabuhi tungod sa babae nga si Eva. Ipasiguli po ang kinabuhi tungod sa babae nga si Ave Maria. Ang kinabuhi nawala gumikan sa kahoy, sila pagkaon. Ipasiguli po ang kinabuhi gumikan sa kahoy ng cross. Nakasala ang tao, nawala kinabuhi gumikan sa pagkaon sa bunga sa kahoy. Pero ipasiguli po ang kinabuhi pinagi sa pagkaon sa bunga, kinsa nga bunga. Lucas 1:41-42, bulahan ka sa tanang kababayan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Nawala kinabuhi kaniadto gumikan sa pagkaon sa bunga. Ipasiguli ang kinabuhi pinagi sa pagkaon sa bunga ni kinsa? Ni Mama Mary. Ang bunga ni Mama Mary siyang tiyan si Kristo na atong ikalawad. Lucas 19, kaon ka muna ini. Juan 6, mingon si Kristo, ako ang tinapay nga naugikan sa langit, ang mukaon sa akong unod makaangkon sa kinabuhi na dayon. Kanang akong gikaon mo ng bunga sa mahal na Birhen. Nawala ang kinabuhi gumikan sa pagkaon sa bunga. Makapapunta kinabuhi na dayon pinaagsa sa pagkaon sa bunga sa mahal na Birhen na mao si Jesus nga atong gikaon diha sa Santos nga Eucharistia. Palakpakan natin. Sir Pelotana.
regarding sa pangalawat. Kapila ba pwede mangalawat ang sa kalay ko? Usahay manggod kami, kaabang. Kung kaduha mo sir, di po pwede na ini mangalawat. Okay lang ba na siya na sa kuhan? Kami mga kasulad ng choir. Sir, kuha kami sa han. Mangalawat mo po yung sa iyo. Ang pare nasa code o canon law nga at least kaduha mo kalawat ang pare. Pero naanay exception. Kaya na may pare ng iyang kalawat ay iyang misa katulo kalima. Basta ang giingon sa canon law kaduha. So sa mga lay ministers, pwede na po mo kalawat sa atong servisyohan, paitan ka mo o sa mong serve sa inyong parokya, mo tambong, naman ito ibang parokya nga mo tambong sa sila o kanang misa sa parokya. So mukalawat sila. Dahil na sila mga assignment nga mo kay espiritu sa kapilya, mukalawat na po sila. So, kaduha ra na siya ang pagkalawat. Gawas ni anang mga exemption nga naay makalawat para ikatulo ikaw depende sa misa kay dapat ang magpunta ang para dili kita daghan misa iyo tungod sa needs sa iyang parokya nga daghan misa ron na itaw nga mga exemption ang kalahon. So kamong mga minister din ang iyo siguro pamaagi before mumato sa KSP makatid sa mong unang misa sa inyong pasay. Kalawat mo. Tapos na magkakanta sa kama-assignment, kalawat mo dito. Okay na din mo kalawat kaduha. Pero ang tabes, sa ginahimo sa uban, nga motambong yun ta sa unang first mass sa atong parokya. Kaya di ba inyong gamiton na ostya di ka man sa parokya na consecrated? Mas tabes, mo na pinakadabes. Pero kung mga ito ko dito, mo na i-alaw na siyang pare, okay ra ka na. Pero ako magon, mas labing dabes, mas dabes, na unang mo mag-ispidin ha sa inyong mga mga kapilya, mutambong sa mo sa misa, first mass sa inyong parokya para makadugo yung sa nipate pag humili na may makupo sa mga ideya. Kung makuha tayo mo sa consecrated host, muatuloy mo sa inyong mga parokya ang mga kapilya na nasain na dito maghimo sa inyong kasahulugan sa kulong. Mo na siya. Kung doon mo yung duha ka, napay ka naman yung mga assignment, so okay lang kung kaduha ka mo kalawat. Kung lampas sa ikaduha, bro, pwede na kagdatin na ka mo kalawat dito. So kaduha lang yung 6 law. Kaya ka ng pare, pwede mo pare mo kalawat. Pwede sila. Kasi video ko lang ilang kalawat, pwede ka itong bino na pwede yun nun. Kaya ang sa kunog canon law, mao yun na standard. Pero galing kay nakamay exception, kailan din nasa sa parokya, isa ray pare, so nasa kalima sa misa, marang na po dito ka po ng balaod kalawas. Sort of ka. Next question. Pila na lang ka pangutana, bro. Mga tulog ka pangutanan mo. Ako Okay, alas 3:44. tulog ka pangutanan. Nagabot kini sa pagkakasulat sa Diyos. Sa ato reliyon sa Katoliko, kaya sa ta mo sa pero ako ba mga sikta, ang ilang po pasabot sa tulong ng pagkakasulat sa tulo ang ato Ginoo. So kailangan niya ako po pasabot ipakita ko na to na bro. Pero dili sakto ga wala din sa kini kung dili istorya sa mga sikta nga wala din sa ti ang ilang po pasabot na ito ko dato ang Katoliko, tulo ang Ginoo. So kailangan bro. Sa iba lang. Salamat sa pangutanan no. Sa Genesis 1:26, miingon ang Ginoo ang Dios, buhaton nato ang tao. So meaning kanang one God, ang iyang person diha plural. Kay buhaton man nato ang Dios miingon, Dios one God na. Miingon ang Dios, buhaton nato. So sa ato ba kanang one God
naanay more than one person. Kanos ama nahibalo nga kanang plural diha sa Genesis 1:26 tulo na. Genesis 18:1-2. Nakita ni Abraham ang Diyos, ang Ginoo. Pero pangutana, pila may nakita ni Abraham? Nakita niya ang tulo ka tao. Meaning, ang usa ka Diyos nagpadayag na dili siya upat, dili siya duha, tulo siya. O kano sa naklaro? Mateo kapitulo 3, 15-17, Mateo 28-19. Sa pagbunyak ni Jesus, si Kristo gibunyagan sa subang Jordan, ikutusan ang Holy Spirit, ang tingog sa amahan milingon kini akong anak nga pinanangga. Mo nang sa The Great Commission, pagpasapwat sa atong pagtuo, miingon ang atong Ginoong Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. In the name of the Father, not in the names. Tulo may kaiskutan. Dapat in the name. Pero ano in the name raman? Singular man. Name. Kanang name ang gudiha, retirado na sa pagka-Diyos. In God, marang pulihan nato ng name o God, in the name ato no. Ato ng pulihan o in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya kanang name diha, nag-refer na sa ilang authority as God. Mo na in the name, not in the names. Meaning, kanang tulo, isara na siya ang ilang nature na mao ang Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pulihan nato ng word of name. Pulihan nato na God. In God, in substitute sa word na name, in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So kay God, singular man, ang ilang nature, isa lang. But ang ilang person, tulo. So ang teaching sa Holy Trinity, naanak siya sa balaan ng kasulatan. Misteryo, dili masabtan sa mga mabaw o kahibaw, apan nasabtan sa simbahan Katoliko, kay ang simbahan Efeso kapitulo 3 versikulo 10 gipadaygan sa mga misteryosong mga butang o kinaagman sa Ginoo. Kita rin kasabot anak ang silaw kasabot. Palakpakan sa Ginoo. Surah pautan. Tagasigaboy. Pautan na. Apa? Bro Maria. Uy, last. Ay, ikaw na. Unsiyan. Ang pautan na. Mayroon po, kamakasa. Jadi may tumugis na pagkaon sa baboy. Ito ini, ano man mo mga Katoliko, ang taon man mo o baboy. Ugdugok, nagibili man ini sa Diyos. Nasa libin ko kung sinisiti kusi, ito ini. Ang baboy isang to, pitlas ako ko ini. Dili man ini musa hugok ini alang na rin. Technically, ang Katoliko, dili gyud mo kaon o baboy o dugo. Sulayin daw kaon ng anay nga baboy. Di ba sigurado hapon ka? Ang dugo, dili ko na ipakaon. O sa nag-iwan sa Ginoo? Juan kapitulo 6, 23, pingon si Kristo, ang mukaon o moinom sa akong dugo. Ang tubig, dili ipakaon. Ipainom. Liquid pa na eh. Sa'yo pa naman kamukha ang dugo. Ipainom ang dugo. Ang atong ikaon, dinuguan. Kahit ang dugo, ipainom. Ang kanon, ang dinuguan. Unsa man ngano ang baboy kaniadto di man ipakaon, unsa man baboy ang di ipakaon, kaysa may gisogo anak. Laro mo rato ne. Levitico 11:7 nagingon, ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini, dili man kini mousap sa kinaon, hugaw kini alang kaninyo. Unsa nga baboy ang dili ipakaon? Balik ko pa sa
ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini, dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kanino sa baboy di makaon. Kanang baboy nga dili mousap. Karon mangulit man tataw-taon no. Paghapit mo kangkong. Pag-abot sa inyong sa inyong baboy, sahit kangkong. Kung ang baboy dito ka rin kunlon, nga dili mo sapon, ihatag na sa balista. So kung ang inyong baboy mo usap, ihawa na, kaya gibawal ka dili mo usap. Malapangay at ang dili naman isyo ng pagkaon sa baboy o dinuguan. Kaya naman sa unang Korinto 8:8, ang pagkaon walay kalabutan sa kaluwasan. 14:2-3 sa Roma, ang mukha o bisan unsa dawaton sa Ginoo. Unsa to? Ang mukha o bisan unsa dalawaton na sa Ginoo. Kaya ang pagkaon walay kalabutan sa kaluwasan. Mao nang pwede ta mukha o bisan unsa. Unsa man bisan unsa kanon? Paminaw mo kay mga ta rin eh. Levitico 11:22. Makaon ninyo kining mosunod ang tanang klase sa dulon, timos o kapanapan. Unsa dato kanon? Timos o kapanapan. Makaon ninyo kining mosunod ang tanang klase sa dulon, timos o kapanapan. Mao nang sugod karon. Mangdako ka tagapanapan, dakpan nyo mapanapan gato ng kanon. Timos. Ikaw mo timos? Pasakan. Wala. Mangdako ka timos, sister. Ato yung kanon. Kaya nasa Bible, kanon timos o? Nga naman. Pagkawal man ang tanan. Siyempre sa Marcos, bingon nga itong Ginoong Kristo, makaon nin mahimo ninyo pagkaon ang tanan. Sa ato pa makakaunta o bisan unsa o sa kondisyon nga unang Timoteo 4:4-5 ang tanang butang nga binuhat sa Ginoo angay nga dawaton uban ang pagpasalamat kay kini nahiluan naman pinaagi sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. Mo nang sa dihang mga untag timos, mga untag apan-apan, dinuguan, linsong baboy, mag-ampo na. Kaya pag-ampo mao ang nakapabalaan o nakapahinlo sa ato pagkakanon. Mo na ito lang. Last program. From Sigaboy Parish or St. Francis de Lune. Mayroong hapon ni ay sa tanan, no? Sabi sa ato ang bisita. Report. Una, ako ay si Lito Tanduyan, taga parokya sa San Francisco Javier. Samba tayo ganina naman sa mga meeting, yung siya na nasa si Brad Pool. Walay, duha sirit dahil din ni Padulong, baka ilis, no? Tungod kay Brad, dugay akong nagasubaybay sa inyong mga delegates sa mga katong mga converted passports, no? Huwag lang ko magpasalamat po tungod kay tungod sa inyong gihimo, daghan kay mga namalit sa lansita na naghinay-hinay na dito balik, no? Kunya, utang na mo na sa inyong maskin kami, no? Bisan tuod dugay na nanalagad, kunya, ang pagtuo, kanabang gamay pa kayo pagnahibawan, tako kayo mo ikatampo para namo ng mga apostolado, no? Ako kaya na namo nga pagpasalamat sa inyo ang team. No? So ako pangutana dili Brad, kanang ginaingon sa isip ka ba nga walay relihiyon nga makaluwas. Tapos, naapoy bahin sa kasulatan nga ingon nga sinilutan ang tao nga walay relihiyon. No? Sa ato sa Katoliko, dili na mabasa sa laisita kay ikuhaan man nila ang Biblia, no? Ihimo naman nila ang 66 book. Tama pa po, bro. No? Yang ato 72, no? So, mga lang dili nila ang mabasa. So, mula ko ang pamutanan na
para nila dalit ang kaluwasan, no? Sige, wala gyud sila laing giingon, wala yung relihiyon nga makaluwas. Mao ra gina nila ang ginabalik-balik halos kada naako na istorya ay sa dilan kay wala may relihiyon makaluwas, no? Usa di ka tinugod, bro. Walay relihiyon makaluwas kung ang maong relihiyon dili tinukod sa manluluwas. Kung moingon sila ang walay relihiyon makaluwas, kung ang ilang relihiyon dili tinukod sa manluluwas, sakto sila. May tinuod man po, ang ilang relihiyon dili tinukod sa manluluwas, kung ang sakto ng ilang kiingon na ang ilang relihiyon dili makaluwas. Pero ayaw mo pandamay. Ayaw mo ipanapla sa iyong relihiyon. Kaya lahi na mong relihiyon, tinukod ni sa manluluwas. Kaya tinukod man sa manluluwas, dili makaimpas. Kung dili makaluwas. Efeso 5:23-25, mingon si Kristo, ako ang bana, ang simbahan akong asawa, ug ako ang manluluwas sa akong simbahan. Kanang gituko sa manluluwas, makaluwas, dili makaimpas. Mao na ayaw may panabla sa inyong relihiyon na tinukod sa tao na dili makaluwas. Nga nanudlo sila na way relihiyon makaluwas, aron na dili ta mangita sa tinuod nga relihiyon. Kay kung moingon sila na ang relihiyon makaluwas, mangita gyud ang tao sa relihiyon na makaluwas. Kay ingon man sila nga way relihiyon makaluwas, mo nang pwede na nakamangita relihiyon na tinukod sa makaluwas. Ila na scam. Ila ng scam na moingon sila way relihiyon makaluwas para dili na ang tao mangita sa tinuod na relihiyon na tinukod sa manluluwas. Kita lahi ta atong ipahibao nga naay relihiyon makaluwas kay natukod man ang manluluwas o relihiyon. Di mangita ang tao na gusto maluwas o relihiyon. Kaya nagtudlo man ta nga naay relihiyon na tinukod sa manluluwas. Sumon ang tubag sa pangutana. Sira 41:9, miingon ka brad, na sinilutan ang mga taong way relihiyon. Munang importante ang relihiyon. Dili relihiyon na tinukod sa tao na di makaluwas, kundi ang relihiyon na importante nga itong pangitaon, ang relihiyon na tinukod yun sa atong manluluwas. Kay kini makaluwas. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang simbahan, ang pundok sa Ginoo, din niya ibutan ang mga tao na iya ginagawas. So ang relihiyon na tinukod sa manluluwas, tinukod yun na makaluwas o dili makaimpas. O dili na impas ang orasan nato sa ato